po si Kuya Pido. Dati po akong tanod dito sa amin. May isang kaso noon na hindi ko matanggap. Kaya yun din ang dahilan kung bakit ako nag-resign sa pagiging tanod. May nawawalang bata noon. Ang pangalan ay Angelica. Tinutukan ko talaga yung kaso na yon. Ang dami kong ginawang investigasyon. Ang dami kong kinausap na tao. Ang dami kong pinasok na lugar. Pero sa huli, wala rin akong napala. Nawawala pa rin si Angelica. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap yon. Minsan, isang araw nakatanggap ako ng liham. Sa labas ng gate ko may nakapatong na sobre. Walang pangalan ng sender. Pagbukas ko, may papel na may drawing ng isang batang babae na naglalaro ng jackstone. Naisip ko agad si Angelica. Kasi yun ang huling laruan na nakita sa kanya bago siya nawala. Tapos yung drawing, parang drawing ng bata. Parang siya mismo ang nag-drawing noon. Sino kaya ang nagpadala noon? At ano ang ibig sabihin noon? Naging palaisipan sa akin yun. Hindi ako nakatulog ng maayos. Naisip ko na baka may nakakaalam kung nasaan si Angelica. Kaya lang ayaw lang lumantad. Kaya nagpadala na lang ng liham. Kaso hindi ko alam kung paano ko mahahanap yung taong yun. Wala naman siyang iniwang clue. Pero nagbaka sakali ako. Nag-isip ako kung saan pwedeng magtago yung taong nagpadala ng liham. May naisip ako. Sa dulo ng barangay namin, may malaking puno ng balete. Sobrang luma na yon. Kung may magtatago man sa lugar namin, yun ang perfect na lugar. Nagpunta ako doon. Mag-aalas 2 na ng gabi. Naglakad ako. Hindi naman kalayuan, mga 20 minuto lang ang layo noon sa bahay namin. Pagdating ko doon may nakita akong tao na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakatalikod siya sa akin. Nung makita niya ako, naglakad siya papunta sa isang kubo na nasa likod ng puno. Sinundan ko siya. Pagdating ko sa kubo, wala na siya. Tinawag ko siya. Sabi ko, alam kong siya ang nagpadala ng liham sa akin. Lumabas siya. Isang lalaki na nasa 30 anyos na siguro. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng liham. Siya ba ang kumuha kay Angelica? Nasaan na si Angelica? Sabi niya siya nga ang kumuha kay Angelica. Pero hindi lang si Angelica, kundi pati yung ibang mga batang nawawala sa lugar namin. Nagtaka ako. Ano ibig niyang sabihin? May mga batang nawawala sa lugar namin, pero hindi na ako updated sa mga balita dahil hindi na nga ako tanod. Tinanong ko siya kung bakit niya kinukuha yung mga bata. Sabi niya, hindi niya alam. Nagulat ako. Sabi niya hindi siya ang totoong kidnapper. Biktima rin siya. Ang pangalan daw niya ay Lando. Nung bata pa siya, may nakita siyang maliit na tao na nagtatago sa ilalim ng kama nila. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa kubo na yon. Pagpasok niya sa kubo, may nakita siyang lalaki na nagaan yung tatay niya. Pinagalitan siya ng lalaki. Sinabi na sumama siya rito. Kaya sumama nga siya. Paglabas nila ng kubo, nasa ibang lugar na sila. Simula noon ay hindi na siya nakauwi. Yung lalaking nagaan yung tatay niya ay tinatawag ang sarili na anito. Sabi ng anito, siya raw ay isang anito na nagaan yung tao-tao. Yun daw ang ibig sabihin ng anito. Wala raw itong sariling anyo. Kaya nangungopya na lang ng anyo ng ibang tao. Ang anito ay may kakayahang baguhin ang itsura ng lugar na ito. Kaya kahit maliit lang ang kubo, ay nagiging malaki ito kapag pumasok na sa loob. Doon daw nakatira ang anito at sa loob ng ilang taon ay natutunan na rin niyang gayahin ang ginagawa ng anito. Kaya lang ay hindi niya magawang makaalis sa lugar na yon. Sa madaling salita ay biktima rin siya. Nung makita niya na naghahanap ako kay Angelica, ay sinubukan niyang lumabas ng kubo. At laking gulat niya na makalabas siya. Kaya nagpadala siya ng liham sa akin. Nung makita niya ako sa ilalim ng puno, ay natakot siya. Kaya tumakbo siya pabalik sa kubo.
Hindi ako makapaniwala sa kwento niya, pero naisip ko baka may katotohanan ang sinasabi niya. Kaya tinanong ko siya kung nasaan ang anito. Sabi niya, sa loob ng kubo. Kailangan ko lang daw pumasok at hanapin ito. Nung mga oras na yon, ay parang wala ako sa sarili. Hindi ko alam kung bakit naniwala ako sa kanya. Siguro dahil gusto ko lang talagang mahanap si Angelica. Kaya kahit ano, ay gagawin ko. Pumasok ako sa kubo. Maliit lang yung kubo. Wala man lang kama o kahit anong gamit. Tinawag ko yung anito. Sabi ko lumabas na siya. Wala namang lumabas. Naisip ko na niloloko lang ako nung lalaki. Lalabas na sana ako pero biglang nagbago yung itsura ng kubo. Naging malaking bahay ito. Ang daming kwarto. May mga hagdan. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero naalala ko yung sinabi ng lalaki na kahit maliit lang yung kubo ay nagiging malaki ito kapag pumasok na sa loob. Naglakad ako. Pinuntahan ko yung unang kwarto na nakita ko. Pagbukas ko wala naman tao. Pero may narinig akong boses. Boses ng nanay ko. Tinatawag niya ako. Sabi niya, umuwi na raw ako. Nagulat ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung boses. Lumabas ako ng kwarto. Nagtatakbo na ako. Gusto ko nang lumabas pero hindi ko na makita yung pinto. Lahat ng kwarto ay pinasukan ko. Pero wala akong makita na pinto palabas. Tapos, yung boses ng nanay ko ay naririnig ko pa rin. Hindi lang yon. May iba pang boses. Boses ng mga naging girlfriend ko. Boses ng mga kaibigan ko. Boses ng mga guro ko. Lahat sila tinatawag ako. Sinasabi nila na sumama ako sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakakabaliw yung mga boses. Tapos, nakita ko siya. Isang nilalang na nag-aanyong tao. Pero hindi maayos yung anyo niya. Parang natutunaw yung mukha niya. Yung balat niya kulay lupa. Yung mata niya walang pupil. Tapos yung bibig niya walang ngipin. Nakakatakot yung itsura niya. Hindi ko alam kung saan ako titingin dahil baka magulat na naman ako. Pero hinanap ko yung pinto. Naglakad ako. Sinundan ako nung nilalang. Sabi niya, sumama raw ako sa kanya. Nung marinig ko yung boses niya, ay napatingin ako sa kanya. Boses ng tatay ko. Boses ng mga kapatid ko. Boses ng mga kaibigan ko. Lahat ng boses ay ginaya niya. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako ng tumakbo pero hindi ko na makita yung pinto hanggang sa makita ko ulit yung nilalang. Nakaharang siya sa dadaanan ko kaya tumakbo ako sa kabilang direksyon. Pero pagtakbo ko ay nakaharang na naman siya. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yon. Pero natatakot na talaga ako. Kaya sinugod ko siya. Sinuntok ko siya. Sinipa. Pero hindi siya natinag. Parang bato yung katawan niya. Sabi niya sumama raw ako sa kanya. Pero tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo. Hanggang sa makita ko yung pinto. Binuksan ko yon. At nagulat ako dahil nasa loob ako ng isang napakalaking bahay. Nasa loob ako ng isang mansyon. Nasa sala ako. May hagdan sa gitna. May mga mamahaling gamit. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero pumasok ako sa isa pang pinto. Nasa kusina naman ako. Pero wala akong tao na makita. Pumasok ulit ako sa isa pang pinto. Nasa kwarto naman ako pero walang tao. Pumasok ulit ako sa isa pang pinto. Nasa banyo naman ako. Pumasok ulit ako sa isa pang pinto. Nasa sala ulit ako. Doon ko lang napansin na yung mga pinto ay iisa lang. Lahat ng yon ay pare-pareho lang. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero nasa loob pa rin ako ng kubo. Nagtakbo ulit ako hanggang sa makalabas ako. Nakita ko yung puno ng balete. Nakita ko yung buwan. Nakita ko yung mga bituin. Nasa labas na ako, nakalabas din ako. Pero hindi ko na nakita yung lalaking kausap ko. Tinawag ko siya. Sabi ko, lumabas siya pero walang lumabas. Nakauwi ako ng bahay.
pero hindi ako nakatulog. Yung itsura ng anito ay hindi maalis sa isip ko. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko na maibabalik si Angelica. Hindi ko na maibabalik yung mga batang nawala. Naging dahilan yon ng pagkabaliw ko. Sabi ng mga tao sa amin, baliw na raw ako. Kasi kung ano-anong sinasabi ko. Pero sa totoo lang, gusto ko lang malaman nila na may anito na nagtatago sa kubo na yon. Na siya ang dahilan kung bakit nawawala yung mga bata. Pero walang naniniwala sa akin. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na may makakaalam ng katotohanan. Umaasa pa rin ako na maibabalik si Angelica at yung iba pang mga bata. Buti na lang may nakakausap ako na kagaya mo, na kahit papaano ay nakikinig sa mga kwento ko. Maraming salamat, Kyle. Bago ko ikwento itong nangyari sa akin, gusto ko munang magbigay ng disclaimer. Hindi po ako naniniwala sa mga kababalaghan. Hindi po ako naniniwala sa mga multo, aswang, at kung ano-ano pang mga kwento na kinatatakutan ng mga tao. Forensic psychologist po ako at para sa akin lahat ng bagay ay may paliwanag. Kaya naman ako napadpad sa isang rural na bayan sa Pilipinas noong undas ay dahil sa isang pag-aaral na ginagawa ko. May mga naganap na sunod-sunod na pagkamatay sa bayan na iyon at ang sabi ng mga residente ay may isang diwata raw ang pumatay sa mga taong iyon. Pinuntahan ko yung lugar para malaman kung ano ba yung dahilan ng mga pagkamatay na iyon. Dahil para sa akin, hindi pwedeng isang diwata ang may kagagawan noon. Hindi naman totoo ang diwata, di ba? Ang sabi ng mga residente, yung mga biktima raw ay nakita na pumasok sa kagubatan na nasa tabi ng ilog. Pagkatapos ay hindi na lumabas ng buhay. Ang sabi ng mga residente ay may diwata raw na nakatira sa ilog na iyon. At kapag may pumasok doon na hindi nagbigay respeto sa diwata, ay tiyak na papatayin ito. May nakilala akong matandang babae na nagsabi sa akin na minsan na rin daw siyang nakaranas ng galit ng diwata. Pero nakaligtas siya dahil nagmakaawa siya at nangakong hindi na uulitin ang ginawa niyang paglabag. Sabi niya, kung gusto ko raw ay sasamahan niya ako sa ilog at ipakikilala niya ako sa diwata. Sabi ko, sige, pero hindi ako magtatagal doon. Gusto ko lang makita yung lugar na pinangyarihan ng mga pagkamatay. Pumayag naman yung matandang babae. Pumasok kami sa kagubatan at doon ko naramdaman na may kakaiba nga sa lugar na iyon. Makapal yung hamog kahit na 10:00 na ng umaga. Tapos yung mga tunog ng kalikasan parang amplified. Yung mga tunog ng mga ibon, mga kuliglig. Yung mga dahon na nagkikiskisan. Lahat ng tunog ay malakas, nakakabingi. Pero yung tunog ng boses namin ng matandang babae, mahina. Parang binubulong lang namin sa isa't isa yung mga sinasabi namin. Habang naglalakad kami, napansin ko na may mga simbolo sa mga puno at mga bato. Pare-pareho lang yung mga simbolo. Tapos naalala ko na yun yung mga simbolo na nakita sa mga katawan ng mga biktima. Naisip ko na baka yung pumatay sa mga biktima ay may lahing katutubo o kaya ay isang kulto. Bigla akong nakaramdam ng takot kasi baka mamaya ay pinapanood na kami ng taong iyon. May nakita akong anino na mabilis na gumalaw sa paligid. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung anino na yon, pero nakita ko siya. Parang anino ng isang malaking ibon na lumipad sa itaas namin. Pero nung tumingala ako, wala naman akong nakita. Pagdating namin sa ilog, may nakita akong altar na gawa sa mga bato. May mga nakapatong doon na mga bulaklak at prutas. Sabi ng matandang babae, yun daw ang mga alay para sa diwata. Tapos bigla siyang tumawa, sabi niya, siya raw ang tagapag-alaga ng diwata. At ngayong wala na siyang alay, ay ako na lang daw ang iaalay niya.
Nataranta ako noon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bigla na lang akong tinulak ng matandang babae at natumba ako sa lupa. Mabilis siyang kumilos, hindi ko alam kung saan siya kumuha ng mga lubid, pero nagawa niya akong itali sa isang puno. Siguro ay dahil sa sobrang gulat ko, kaya hindi ako nakapanlaban. Tumayo siya sa harapan ko at tinawag yung diwata. Nanginginig ako sa takot noon dahil hindi ko alam kung ano yung lalabas mula sa ilog. Nakita ko na gumalaw yung tubig, parang may malaking bagay na papalapit sa amin. Tapos, nakita ko yon, isang napakagandang babae na halos walang saplot sa katawan. Yung buhok niya ay mahaba at kulay puti. Yung mga mata niya ay parang mga diamante. Kahit na natatakot ako ay hindi ko maalis yung tingin ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinawakan yung mukha ko. Sabi ko, hindi totoo ang mga diwata, hindi totoo ang mga diwata. Paulit-ulit ko yung sinabi. Tapos bigla akong nakarinig ng boses ng isang bata. Pagtingin ko sa gilid, may isang batang lalaki na nakaluhod sa lupa. Nagdarasal siya at may hawak siyang mga bulaklak. Nakatingin siya doon sa diwata at nanginginig. Biglang lumingon sa kanya yung diwata at lumapit sa kanya. Tapos, bigla na lang nawala yung diwata at yung matandang babae. Naiwan akong nakatali sa puno, yung bata ang nagkalag sa akin. Sabi niya, napadaan lang daw siya at nakita niya kami. Nag-alay daw siya ng respeto sa diwata at nagmakaawa na wag siyang saktan. Kaya raw nawala yung diwata at yung matandang babae. Nung bumalik kami sa bayan, ay hindi na natagpuan yung matandang babae. Sabi ng mga residente ay malamang na kinain na rin siya ng diwata. Hindi ko alam kung anong nangyari noon. Basta ang alam ko lang ay nakabalik ako sa Maynila at nagpatuloy sa buhay. Tawagin niyo na lang akong Lando. May ikukwento sana ako sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot kayo o maguguluhan, pero sana ay magustuhan nyo. Nagising ako sa isang kubo, sa probinsya na punong-puno ng putik at sugat. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Hindi ko rin alam kung sino ako. Ang alam ko lang ay may isang bagay na nagsasabi sa akin na may dahilan kung bakit ako naroon. Sa paglipas ng mga araw, nalaman ko na ang pangalan ko ay Lando. Albularyo ako at yung kubo ay pagmamay-ari ko. May mga halamang gamot sa paligid ng kubo. May mga anting-anting na nakasabit sa dingding. May mga libro ng mga orasyon at ritual sa ilalim ng higaan. May mga gamit sa panggagamot sa mga aparador. Unti-unti kong natutunan ang lahat ng iyon. Parang may bumubulong sa akin kung paano gamitin ang mga iyon. May isang tarsier na parating pumupunta sa kubo. Tinawag ko siyang Tarsi. Sa tuwing makikita ko siya ay parati kong naaalala na iisa lang ang buhay ko. Kailangan kong alagaan ang sarili ko. Isang araw habang naglilinis ako sa likod ng kubo, may nakita akong lumang diary na natatakpan ng baging. Binuksan ko yung diary. May mga sulat doon na hindi ko maintindihan. Sa huling pahina ay may nakasulat na mensahe sa wikang Filipino. Ang sabi, ang sinumang makakabasa nito ay pinagkakalooban ko ng alaala ng kanyang nakaraan. Ako si Lando, tagapag-alaga ng lupa sa paligid ng kubo. Ang sinumang makakabasa nito ay may karapatang palayasin ako sa lupa na ito. Naramdaman ko na parang may pumasok sa utak ko. Nakita ko kung paano ko inalagaan yung mga puno sa paligid ng kubo. Nakita ko kung paano ko pinalayas yung mga magnanakaw ng kahoy. Nakita ko kung paano ako nagtrabaho sa mga taniman ng palay. Nakita ko kung paano ako nag-alaga ng mga tarsier. Nakita ko kung paano ako nag-enjoy sa pagiging isang diwata. Ako si Lando, tagapagbantay ng lupa sa paligid ng kubo. Hindi ko alam kung anong koneksyon ko sa taong iyon. Ang alam ko lang ay may isang diwata na nagngangalang Lando ang nagbigay sa akin ng mga alaala niya.
Siguro ay siya rin ang dahilan kung bakit ako nagising sa kubo na yon. Siguro ay may dahilan siya kung bakit ako naroon. Siguro ay may dahilan siya kung bakit ako tinutulungan. Pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan ko siyang harapin. Kumuha ako ng isang anting-anting na gawa sa palaspas. May nakasulat doon na orasyon para sa proteksyon laban sa mga elemento. Alam ko na hindi ako papansinin ng diwata kung wala akong gagawin, kaya isang gabi nagpunta ako sa gitna ng mga taniman ng palay. Sumigaw ako, tinawag ko yung diwata, sabi ko sa kanya na magpakita siya sa akin. Sabi ko, hindi ako natatakot sa kanya. Sabi ko, alam ko na may karapatan akong palayasin siya sa lugar na iyon. Biglang umihip yung napakalakas na hangin. Halos tangayin ako, pero pinigilan ko yung sarili ko. Sumigaw ulit ako. Sabi ko, hindi ako aalis doon hanggat hindi ko siya nakakausap. Sabi ko, hindi ako natatakot sa kanya. Sabi ko, hindi ako aalis doon hanggat hindi ko siya napapalayas. Tumayo sa harapan ko yung isang lalaki na gawa sa mga sanga ng puno. Nakangiti siya. Sabi niya, matagal na raw siyang hindi nakakarinig ng tradisyonal na seremonya ng pag-aalay. Sabi niya, tatanggapin daw niya yung alay ko. Sabi niya, maganda raw at makaluma ang pagkakagawa ko. Pero sa susunod daw ay huwag ko nang gagawin iyon. Dahil ako raw ay isa ng tao. Nagising ako sa gilid ng kagubatan. Nakangiti ako. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon, pero alam ko na may dahilan kung bakit ako naroon. Sa unang pagkakataon ay hindi ako natakot sa aking bagong buhay. Nagkaroon ako ng pag-asa. Alam ko na may pagbabagong naganap sa akin. Alam ko na may moralidad ang huling ginawa ko. Ako po si Ate Mila, isang barangay health worker. Ang kwento ko ay nangyari nung na-assign ako sa isang probinsya. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan dahil baka maapektuhan pa yung lugar na yon. Ang dami kong nakilalang tao doon, isa na yung manghihilot na si Aling Marta. Siya yung tinatakbuhan ng mga tao kapag may pilay o bali sila. Sabi ni Aling Marta, may mga pagkakataon daw na hindi niya maayos yung pilay o bali ng mga tao. Kasi sa halip na magpagaling, ay mas pinipili nilang magpahilot sa isang nilalang na tinatawag nilang anito. Nabanggit ko ito sa isa pang matanda na si Aling Tersing. Sabi niya, dati raw ay walang anito sa kanila, pero sa nakalipas na mga taon ay unti-unti nang lumalabas ang nilalang na ito. Sa pagkakaalam ko, ang anito ay isang uri ng diwata, pero iba pala ang anito na tinutukoy nila Aling Marta at Aling Tersing. Ang anito raw ay lumalabas sa mga pagkakataon na nag-iisa ang isang tao. Halimbawa, naglalakad sa kakahuyan o kaya ay nangingisda. Makikita raw ito ng tao sa hindi kalayuan. Isang magandang babae na nakaupo sa isang bato o kaya naman ay sa ilalim ng puno. Tatawagin ng babae yung tao at kapag lumapit ito ay yayakapin niya. Yung yakap daw ng anito ay napakagaan sa pakiramdam. Para bang lahat ng problema mo ay nawawala. Tapos ay may ibubulong ito sa tenga ng tao. Hindi raw nila matandaan kung ano ang ibinubulong ng anito. Basta ang natatandaan lang nila ay napakapayapa ng pakiramdam nila sa mga oras na yon. Pagkatapos ay bigla na lang mawawala yung anito. Magigising na lang sila na nag-iisa na naman. Ang daming nagkwento sa akin tungkol sa anito. May mga magsasaka na nakikita raw nila ito sa mga nyugan. May mga mangingisda na nakikita raw nila ito sa mga bato sa tabing dagat. May mga naglalakad na nakikita raw nila ito sa ilalim ng lumang puno ng balete. Sa totoo lang ay natakot ako sa mga kwento nila kasi para bang lahat sila ay nakaranas na makaharap ang anito. Ang sabi ko sa sarili ko ay hindi ako dapat mapag-isa sa lugar na yon dahil baka ako naman ang makita ng anito.
Nabanggit ko ito sa isang kaibigan sa kabilang barangay. Sabi niya sa akin, baka raw nakikipag-ugnayan sa mga tao yung anito sa pamamagitan ng isang ritual na tinatawag na pag-anito. Ginagawa raw ito ng mga sinaunang Pilipino para makausap ang mga diwata at mga ninuno. Kapag nagpapaganito raw ay nakikipag-ugnayan ang diwata o ninuno sa mga tao at nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Eksakto raw sa nararamdaman ng mga tao kapag niyayakap sila ng anito. Nagbigay ako ng babala sa mga tao na huwag silang maglalakad sa mga nyugan sa tabing dagat, sa lumang puno ng balete at sa sira-sirang bahay ni Nuno kapag gabi na. Dahil baka doon naglalagi yung anito, ang dami ko pang babala pero parang wala rin naman itong silbi. Dahil sa bawat araw na dumaraan ay may nawawala sa amin. Hindi lang nawawala, basta na lang silang naglalaho. Hindi na nakikita, hindi na natatagpuan. Isa sa mga nawala ay si Aling Marta. Nagpunta raw siya sa nyugan para kumuha ng nyog, pero hindi na siya nakabalik. Si Aling Tersing naman ay nagpunta lang daw sa kabilang barangay para bumili ng gamot, pero hindi na rin siya nakabalik. Sa bawat araw na dumaraan ay may nawawala sa amin. Kaya naman nagkaroon ng matinding paranoia sa buong barangay. Hindi na lumalabas ng bahay ang mga tao, pero kahit sa loob ng bahay ay may nawawala pa rin. Kapag nag-iisa sa kwarto o kaya naman ay nag-iisa sa kusina, basta may pagkakataon na nag-iisa yung tao ay nawawala ito. Yung mga natitira naman ay nagkakaroon ng kakaibang pag-uugali. Naglalakad sila sa niyugan ng walang direksyon. Pag tinanong mo kung anong ginagawa nila ay sasabihin lang nila na tinatawag sila. Pagkatapos ay yayakapin nila yung sarili nila at mag-uumpisang magsalita ng mga salitang hindi mo maintindihan. Nung ako na lang yung natitirang matinong tao sa barangay namin ay nagpunta ako sa isang albularyo sa kabilang bayan. Sabi ko sa kanya, tulungan niya ako dahil alam ko na ako na lang ang natitirang biktima ng anito. Sabi ng albularyo, maglagay daw ako ng tawas sa bulsa ko at sa ilalim ng unan ko. Maglagay din daw ako ng asin sa paligid ng bahay ko. Wag na wag daw ako mag-iisa. Lagi akong sumama sa mga tao at wag na wag akong magpapaakit sa anito. Sinunod ko lahat ng sinabi ng albularyo. Nakaligtas ako sa anito at nakatakbo sa ibang bayan. Sa pagkakaalam ko, ako na lang ang natitirang tao sa barangay namin. Lahat sila ay nawala na. O kaya naman ay naglalakad sa nyugan na parang baliw. Nakakatakot isipin na ako na lang ang natitirang buhay sa barangay namin. Kumusta po? Ako si Kuya Bino. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo sa Maynila. Kaso kinailangan kong tumigil sa pag-aaral para sa nakababata kong kapatid na si Lani. Hindi ko na lang idedetalye kung ano ang nangyari sa kanya, pero may kinalaman yon sa droga. Nung time na yon, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong alagaan si Lani. Kailangan kong bantayan siya dahil kung hindi, baka tuluyan na siyang maligaw ng landas. Kaya umuwi ako sa amin, sa bahay kubo namin sa gitna ng kagubatan. Sabi ko sa sarili ko, sa oras na makabalik sa dati si Lani, ay pwede na akong bumalik sa Maynila at ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero sa ngayon, siya muna ang priority ko. Nung makarating ako sa amin, ay ramdam ko agad ang lungkot at kapabayaan sa bahay. Halos ilang buwan pa lang nung mamatay ang nanay namin. Kaya ramdam na ramdam pa rin yung pagluluksa sa bahay, lalo na at undas na naman. Sabi ko sa sarili ko, ay maglilinis ako ng bahay. Mag-aayos at magpapalit ng mga kurtina at punda. Kailangan kong aliwin ang sarili ko at si Lani. Nung makita ko yung mga lumang litrato namin, ay biglang bumulong yung hangin. Narinig ko yung boses ni nanay. Sabi niya,
Patawad. Galing yung boses sa mga anino. Nakatingin sa akin yung anino ni nanay. Paalala ko lang po na anito si nanay, hindi siya matahimik. Sabi ko kay Lani na maglinis kami ng bahay. Magpapalit ng kurtina, magpupunas ng mga bintana at sahig. Maglilinis sa labas, mag-aayos ng mga halaman at magpapalit ng pintura. Sabi ko, para sa undas. Para naman kahit papaano ay maging masaya kami. Tuwang-tuwa naman si Lani at sinabing tutulungan niya ako. Nung mga sumunod na araw ay ginawa namin lahat ng sinabi ko. Nagbago yung itsura ng bahay. Naging mas maliwanag at mas maaliwalas. Naglagay din kami ng mga bulaklak sa altar ni nanay. Sabi ko kay Lani na magluluto kami ng paboritong pagkain ni nanay sa undas. Tapos, magdarasal kami para sa kanya. Sa isip ko ay matutuwa si nanay sa ginawa namin. Pero hindi yun ang nangyari. Imbis na matuwa ay parang nagalit pa siya. Dahil sa mga sumunod na araw ay nagsimula na naman kaming makarinig ng mga bulong, makakita ng mga anino at makaramdam ng presensya sa bahay. Parang sinasabi ng anito na hindi nito gusto yung ginawa namin. Na hindi namin dapat pinakialaman yung mga gamit niya, na hindi namin dapat pininturahan yung dingding at pinalitan yung mga kurtina. Nung isang araw, nakita ko si Lani na may itinatagong bote ng mga gamot. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yon. Pero kinutuban ako ng hindi maganda. Kinumpronta ko siya at sinabi niya sa akin na para daw yun sa sakit ng ulo niya. Hindi ako naniwala. Nagalit ako at kinuha ko yung mga gamot. Tinapon ko yun sa labas. Nagalit sa akin si Lani. Sabi niya na wala akong pakialam sa mga gamit niya. Nung mga oras na yon ay biglang nagbukas yung ilaw sa kusina, nagbukas yung gripo at nagbagsakan yung mga plato. Ramdam ko yung galit ni nanay, pero hindi ko na lang pinansin. Mas inuna ko si Lani. Undas na naman, umuulan ng malakas at may bagyo. Nagdarasal kami ni Lani sa altar ni nanay nung biglang bumukas yung pinto. Nakita namin si nanay na nakatayo sa labas. Basang-basa ng ulan at nakatingin sa amin. Nagsisigaw si Lani. Tumayo ako at sinara yung pinto. Pero binuksan ulit yun ni nanay. Sabi ko sa kanya na tumigil na siya, na hindi na namin kayang dalhin yung mga pinaggagawa niya. Na kung galit siya sa amin ay sabihin na lang niya at tatanggapin namin. Pero yung takutin niya kami ay sobra na. Nagalit yung mukha ni nanay, naglalaway na siya at naglalakad papunta sa amin. Nagyakap kami ni Lani. Pareho kaming takot na takot. Pero sabi ko kay Lani, kailangan naming harapin si nanay. Kailangan naming harapin yung anito niya. Dahil kung hindi, ay hindi kami matatahimik. Nagsimula kaming magdasal. Paulit-ulit naming sinabi kay nanay na patawarin niya kami, na kung nagagalit siya sa mga pinaggagawa namin, ay patawarin niya kami. Nung mga oras na yon, ay na-realize ko na hindi pala si nanay ang nagagalit sa amin, kundi yung anito niya. Nung nabubuhay pa kasi si nanay, ay ilang beses na siyang nag-attempt na magpakamatay. Hindi niya magawa dahil sa amin ni Lani, pero dahil sa droga, ay nagawa niya rin sa wakas. Nung mga oras na yon, naintindihan ko na hindi malevolent ghost si nanay, kundi manifestasyon ng sakit at pagsisisi na nararamdaman niya. Paulit-ulit naming sinabi kay nanay na patawarin niya kami, na kung nagalit siya sa mga pinaggagawa namin ay patawarin niya kami. Paulit-ulit din naming sinabi na patawarin niya ang sarili niya, na hindi namin siya kinokondena, na mahal namin siya. Unti-unting naglaho ang multo ni nanay. Nagyakap kami ni Lani at umiyak. Doon nagsimula ang pagkakasundo namin ni Lani. Pinag-usapan namin ang lahat ng bagay. Tinanggap namin ang nakaraan.
Nung sumunod na taon ay nakabalik na rin ako sa Maynila. Si Lani naman ay nagtrabaho sa bayan. Nagsimula ulit kami ng panibagong buhay. Yung bahay kubo namin sa gitna ng kagubatan ay naging simbolo ng katatagan namin. Maraming salamat sa iyo, Lani. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin ay naging matatag ka pa rin. Sana ay magustuhan mo itong kwento natin. Isa na lang itong bulong sa kagubatan. Isang kwento ng kaligtasan sa hindi nakikitang puwersa ng ating ninuno. Magandang araw po, ako po si Chona. Gusto ko lang i-share sa inyo yung isang kakaibang karanasan ko. Nung nakaraang taon, umuwi ako sa amin sa probinsya kasi nagkasakit yung mama ko. Yung bahay namin nasa gitna ng kagubatan. Liblib na lugar. Wala kaming kapitbahay, malayo yung mga kamag-anak namin kaya ako lang ang inaasahan ni mama na mag-aalaga sa kanya. Nung makarating ako sa amin, nagulat ako sa itsura ni mama. Halatang hindi na siya lumalabas ng bahay. Ang dumi ng itsura niya, ang dumi ng bahay. Yung mga bintana, sarado, yung mga pinto, nakalak. Tapos nung gabing yon, habang natutulog kami, may naririnig akong kaluskos sa bubong. Parang may naglalakad na tao. Nung kinaumagahan, sinilip ko yung bubong namin. May mga bakas ng paa. Nung tinanong ko si mama kung alam niya kung kaninong bakas yun, sabi niya, baka raw sa diwata. Nung una, akala ko nagbibiro lang si mama, pero seryoso siya. Sabi niya, may diwata raw na nakatira sa puno ng balete malapit sa bahay namin. Sabi ko, baka aswang yung naririnig niya sa bubong? Pero sabi ni mama, hindi raw aswang yon kundi diwata. Sabi niya, minsan daw ay nakikita niya itong naglalakad sa bubong namin. Isang babaeng napakaganda na may mahahabang buhok. Sabi ko, baka multo lang ang nakikita niya. Pero nagmatigas si mama. Diwata raw talaga ang nakikita niya. Nung sumunod na gabi, narinig ko na naman yung kaluskos sa bubong. Sinilip ko sa bintana pero wala akong nakita. Ganun ang nangyari sa mga sumunod na gabi. Lagi akong nag-aabang sa bintana pero wala akong nakikita. Hanggang sa isang gabi, nakakita ako ng anino sa bubong. Para talaga siyang tao na naglalakad doon. Nung sumunod na gabi, nagdala ako ng flashlight at saka baril. Pagkakita ko sa anino, lumabas ako ng bahay. Hinanap ko yung anino, pero wala akong nakita. Tapos, bigla akong nakarinig ng kaluskos sa likod. Paglingon ko, nakita ko yung isang babae na nakatayo sa bubong. Ang haba ng buhok niya, yung buhok niya halos umabot na sa sahig. Ang puti ng balat niya, nakasuot siya ng puting damit. Nung makita ko siya, binaril ko siya. Tumama yung bala sa bubong, tumakbo siya papunta sa likod ng bahay. Hinabol ko siya pero hindi ko na siya nakita. Nung bumalik ako sa loob, nakita ko si mama na nakatayo sa may pinto. Sabi niya, di ba raw niya sinabi sa akin na diwata ang naririnig niya sa bubong? Sabi ko, pasensya na pero natatakot lang ako para sa kanya. Baka raw kasi aswang ang umaaligid sa amin. Sabi ni mama, wag daw akong mag-alala dahil yung diwata ay hindi naman daw masama. Nagtataka lang daw yon sa mga tao at gusto kaming makilala. Nung sumunod na gabi, narinig ko na naman yung kaluskos sa bubong. Pero sa pagkakataong yon, hinayaan ko na lang. Nung kinaumagahan, sinilip ko yung bubong, wala na yung mga bakas ng paa. Nung tanungin ko si mama, sabi niya, kinausap daw niya yung diwata. At pinakiusapan na wag na lang magparamdam sa akin. Nung umalis ako sa amin, sinabi ko kay mama na balitaan niya ako kung sakaling magparamdam ulit yung diwata. Pero sabi niya, wag daw akong mag-alala dahil hindi naman daw masama yung diwata. Ako po si Lolit, dating librarian sa isang rural na bayan dito sa Luzon. May ikukwento lang po ako sa inyo, sana ay mapakinggan nyo.
Sa unang tingin ay napakasimple lang ng building ng library namin. Isang malaking kwarto lang na may mga shelves ng libro. Tapos may basement na storage room. Noong undas, nilagyan namin ng mga altar na may kandila at bulaklak yung library. Tradisyon na kasi namin yon tuwing undas. Nakakatuwa nga kasi yung mga bata na nagbabasa doon, nagdarasal sa mga altar. Tapos naghihip ng kandila kapag nakarami na ng dasal. Parang birthday lang. May narinig akong kwento tungkol sa isang diwata na nanggugulo sa mga tao sa library. Sabi nila yung library raw ay tinayo sa isang sacred place ng mga sinaunang Pilipino, kaya nagagalit yung diwata na nagbabantay roon. Nung una hindi ako naniniwala, pero habang tumatagal ako sa trabaho ay nakakaranas ako ng mga kababalaghan. Yung mga libro nag-aayos ng sarili. Pagpasok ko sa umaga, makikita ko na lang na iba na yung pagkakaayos ng mga libro. Minsan naman, may mga simbolo sa alikabok na para bang mga dahon at iba pang natural na elemento. Isang gabi may nahulog na libro. Pagbukas ko may nakita akong ritual. Yung layout ng ritual ay kaparehong-kapareho ng layout ng library. May altar sa gitna, mga kandila sa gilid, at mga bulaklak sa sulok. Doon ko na-realize na yung basement ng library ay ang altar ng diwata. Kaya simula noon ay hindi na ako bumababa sa basement. Sabi ko, kahit na anong mangyari, hindi ako bababa doon. Pero may isang beses na napababa ako sa basement. Kasama ko noon yung isang intern na si Kim. Hindi naniniwala si Kim sa mga kwento tungkol sa diwata. Sabi niya, para lang daw matakot ang mga bata at hindi pumasok sa library kapag gabi. Kaya raw may ganong kwento. Noong undas, sabi ni Kim, samahan ko raw siya sa basement at magdasal kami sa altar para malaman namin kung totoo nga ang diwata. Kahit ayaw ko, ay napapayag ako ni Kim. Dahil tradisyon na rin namin yun sa library, nung nasa basement na kami, ay nagulat ako kasi may altar nga roon. Para bang altar ng mga Katoliko, pero halatang mas sinauna. May mga bulaklak, mga kandila, at mga simbolo na kumikinang sa dilim. Doon ko na-realize na totoo nga ang diwata. Nung babalik na sana ako sa itaas, ay may nakita si Kim na libro. Binasa niya yung mga salita doon. Hindi naman namin naintindihan dahil hindi Tagalog o Ingles yung nakasulat. Pero sa tingin ko ay napansin kami ng diwata dahil doon. Biglang nag-brown out. Nagkahiwa-hiwalay kami sa dilim ng library na tila ba ay nabuhay sa mga bulong at anino ng mga ethereal na figura. Si Kim ay nakakita ng mga librong naglalaway ng dagta. Yung isa ko pang kasama ay hinahabol ng isang espektro na nakasuot ng tradisyonal na damit ng mga sinaunang Pilipino. Ako naman ay hinarap ko yung diwata, isang nilalang na purong kapangyarihan ng kalikasan. Doon ko naisip na baka pwedeng makiusap sa diwata. Humingi ako ng tawad sa kanya. Sinabi ko na hindi namin intensyon na bastusin ang kanyang teritoryo. Nagbaliktad ako ng damit para mawala ang engkanto. Nangako ako sa diwata na pararangalan namin ang kanyang teritoryo sa pamamagitan ng tamang ritual at mga alay. Pinayagan ako ng diwata na makalabas ng library. Nakauwi ako sa liwanag ng mga kandila at parol ng undas. Doon sa diary ko, nakita ko yung lumang larawan ng mga tauhan ng library. Yung isang lalaki doon ay kamukhang-kamukha ko. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ang tanging sigurado ako ay may supernatural na nangyari sa akin sa library. At sa palagay ko ay hindi ako ang unang nakaranas noon. Sana lang ay hindi ako ang huli. May kilala akong albularyo sa amin na ang pangalan ay Alinglita. Siya ang pinupuntahan ng mga tao kapag may mga karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Yung mga sakit na dulot ng kulam, parang o nausog ng mga espiritu. Si Alinglita ang tinatakbuhan ng mga tao sa amin para magpagamot.
Nung minsang may handaan sa kanila, nagkuwento siya ng isang karanasan na ayon sa kanya ay nagbigay sa kanya ng matinding takot sa mga espiritu. Sabi niya, ayaw niya sanang magkwento dahil baka raw ay mawalan ng tiwala sa kanya ang mga tao sa kakayahan niya bilang manggagamot. Pero dahil mga kaibigan naman daw niya ang naroon sa handaan, ay nagtiwala siya sa amin na hindi namin ipagkakalat ang kwento niya. Pero heto nga at ikukwento ko sa inyo. Nagsimula raw ang lahat nung bata pa siya. Sabi ni Aling Lita, lumaki siya sa isang baryo na napapaligiran ng mga kwento tungkol sa mga anito at engkanto. Mahigpit ang utos ng mga magulang nila na huwag lalapit sa gubat na nasa dulo ng baryo dahil sagrado raw iyon at tirahan ng mga anito. Sa murang edad ay natutunan na raw ni Aling Lita na matakot sa mga hindi nakikita. Ang tatay niya ay isang magsasaka na napakaraming kwento tungkol sa mga anito. Ang tatay niya raw kasi ay sa sagradong gubat nagtatanim ng mga pananim. Isang beses daw ay nakauwi yung tatay niya na may mga sugat sa mukha at katawan. Kinuwento ng tatay niya na habang nag-aani raw ito ng mga tanim, ay bigla na lang siyang sinugod ng mga baboy ramo. Hindi raw niya alam kung saan nagmula ang mga baboy ramo dahil wala naman daw siyang nakita ng mga iyon. Basta naramdaman na lang daw niya na sinasalakay na siya ng mga iyon. Nagtakbuhan daw palabas ng gubat yung tatay niya at saka lang nawala yung mga baboy ramo. Sabi ng tatay niya, pinarusahan daw siya ng mga anito dahil hindi siya nagpaalam na mag-aani na. Sabi ng tatay niya, may ritual na ginagawa ito sa tuwing mag-aani siya ng mga tanim sa gubat. Pero nung araw na iyon ay nagmamadali raw siya dahil may kailangan siyang bayaran. Kaya hindi na siya nagpaalam sa mga anito. Isa lang daw yon sa mga karanasan ng tatay niya sa mga anito. Kaya naman lumaki siyang may takot sa mga espiritu. Pero ang pinaka-traumatic na karanasan daw ni Aling Lita ay yung minsang nawala ang isa niyang kaibigan. Naglalaro raw sila noon sa may ilog nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagkayayaan na silang umuwi. Pero yung isa nilang kaibigan na si Lani ay pinigilan sila. Sabi ni Lani ay magtampisaw muna sila sa ulan. Pumayag naman sila dahil gusto rin naman nilang maglaro pa. Pero habang naglalaro sila sa ulan ay biglang nagliwanag ang langit. Tumingala raw si Aling Lita at nakita niya na may bahaghari. Tapos ay nakita niya na si Lani ay nakatayo sa gitna ng ilog at parang may kinakausap. Tinawag nila si Lani pero hindi ito sumasagot. Lumapit sila kay Lani at doon nila nakita na may inaabot itong kamay sa gitna ng bahaghari. Hinila nila si Lani pero hindi nila ito mahila. Para raw itong nakadikit sa sahig ng ilog. Tapos ay unti-unti na itong hinihila ng kamay na nagmumula sa gitna ng bahaghari. Nagsigawan sila at nagtakbuhan pa uwi para magsumbong sa mga magulang nila. Pero nung bumalik sila sa ilog kasama ang mga magulang ni Lani ay wala na ito roon. Pati yung bahaghari ay wala na rin. Hinanap nila si Lani sa buong baryo pero hindi na nila ito nakita. Sabi ng mga albularyo na nilapitan ng mga magulang ni Lani ay kinuha raw ito ng mga engkanto. Dahil hindi raw alam ni Lani ang tamang ritual kapag may bahaghari. Sabi ni Aling Lita, matagal siyang hindi nakatulog dahil sa nangyari kay Lani. Tuwing pipikit daw siya ay naaalala niya ang mga nangyari sa ilog. Dumating pa raw sa punto na kinailangan siyang gamutin ng albularyo dahil sa sobrang takot niya. Kaya naman nung lumaki siya ay natutunan niyang gamutin ang sarili niya. Dahil sa mga alaala ng tatay niya at ni Lani ay natutunan niyang matakot sa mga anito at engkanto. Pero nung minsang naglalakad siya sa gubat ay may nakasalubong siyang matandang babae. Binigyan siya ng matandang babae ng anting-anting
at sinabi nito na hindi pa siya dapat mamatay. Nagulat siya at nagtanong kung bakit siya mamamatay. Pero hindi na siya sinagot ng matanda at naglakad na ito palayo. Pagtalikod niya ay wala na yung matanda. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng matanda. Pero simula noon ay hindi na siya natatakot sa mga anito at engkanto. Dahil naisip niya na kung oras na niya ay oras na talaga niya. Pero dahil sa anting-anting na binigay ng matanda, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang mga anito. Nung minsang may lumapit sa kanya para magpagamot ng anak na tinamaan ng engkanto, ay sinubukan niyang gamutin ang bata. Nagulat siya dahil gumaling yung bata. Simula noon ay nagkaroon siya ng reputasyon na manggagamot ng mga tinamaan ng espiritu. Ang kaso ay hindi niya magamot ang sarili niya. Dahil sa tuwing naaalala niya ang nangyari kay Lani ay bumabalik ang takot niya. Nung nakaraang taon ay napagdesisyonan ni Aling Lita na bisitahin yung ilog kung saan nawala si Lani. Matagal na raw niyang gustong bumalik doon pero natatakot siya. Pero naisip niya na kailangan niyang harapin ang takot niya. Nagpunta siya sa ilog at nagdasal para kay Lani. Naglakad-lakad siya sa ilog at naalala niya yung mga nangyari nung araw na nawala si Lani. Nung pauwi na siya ay biglang bumuhos ang ulan. Nagmadali siyang umuwi dahil naalala niya yung nangyari noon. Pero bago siya makalabas sa ilog ay nagliwanag ang langit. Nilingon niya ang langit at nakita niya ang bahaghari. Naghintay siya na may kamay na lalabas mula sa gitna ng bahaghari pero wala siyang nakita. Sa halip ay may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Tinawag siya ng boses sa pangalan niya. Tumingin siya sa gitna ng bahaghari at nakita niya si Lani na nakatayo roon. Tinatawag siya ni Lani at inaabot ang kamay niya. Nung oras na yon ay gusto niyang abutin ang kamay ni Lani. Pero naalala niya na may misyon pa siyang dapat gawin. Ang gamutin ang mga taong tinamaan ng mga espiritu. Kaya imbes na abutin ang kamay ni Lani, ay nagdasal na lang siya para dito. Nung dumilat siya ay wala na ang bahaghari at si Lani. Bumalik siya sa ilog at nagdasal para kay Lani. Sabi niya, kung oras na niya ay oras na niya. Pero sa ngayon ay may misyon pa siyang dapat tapusin. Nung makauwi siya, ay nakahinga siya ng maluwag. Dahil sa unang pagkakataon ay nagawa niyang harapin ang takot niya at hindi na siya natatakot sa mga espiritu. Sabi ni Aling Lita ay kung may mga tao man na natatakot sa mga anito at engkanto ay sana raw ay maging inspirasyon ang karanasan niya para sa kanila. Na kahit siya na manggagamot ay natatakot din sa mga espiritu. Pero dahil sa takot na yon ay nagawa niyang gamutin ang mga taong tinamaan ng mga espiritu. Nung matapos magkuwento si Aling Lita, ay nagpunta siya sa sementeryo kung saan nakalibing si Lani. Sabi niya ay hindi niya alam na doon pala nakalibing si Lani. Pero nung malaman niya ay nagpunta siya doon para magdasal. Sabi ni Aling Lita ay nakahinga na siya ng maluwag dahil alam niya na nasa maayos na kalagayan si Lani. Sabi pa niya ay balak niyang sumulat ng memoir para isalaysay ang mga karanasan niya at ang mga aral na natutunan niya sa mga iyon. May gusto lang akong i-share na karanasan ko sa pag-akyat sa bundok. Ito yung time na nagkaroon ng landslide sa Mount Apo. Noong 2018, hindi ko nasasabihin kung sino yung mga kasama ko dahil ayaw nilang malaman ng iba na sila yung mga kasama ko nung mangyari yung landslide na yon. Basta ang importante ay ako lang ang nakalabas sa bundok na yon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Ang huling alam ko ay nauna silang bumaba sa akin. Pero nung ako na yung bumaba, wala na sila.
Nagpaalam naman ako sa mga ranger pero sabi nila ay wala naman daw na unang bumaba sa akin. Sa pagkakaalam ko ay natrap ako sa isang kuweba nung mangyari yung landslide. Napasok ako sa loob ng kuweba. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga kasama ko. Ang alam ko lang ay ako lang ang nakapasok sa loob ng kuweba. Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyari sa akin sa loob ng kuwebang yon. Basta ang alam ko lang ay takot na takot ako. Ang daming nangyari na hindi ko maipaliwanag. May nakilala akong estranghero na nagpakilalang kapwa mountaineer din. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko siya nakilala sa dami ng mga nangyari sa akin sa loob ng kuweba. Basta ang alam ko ay nagkasama kami at nagkwentuhan. Ang alam ko ay naikwento ko sa kanya ang lahat ng tungkol sa akin. Kaya nung sabihin niya na alam niya ang lahat ng tungkol sa akin, ay hindi na ako nagtaka. Sa halip ay nakagaan pa nga ng loob ko dahil pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kakilala. Habang naglalakad kami sa loob ng kuweba ay kung ano-ano ang nakikita ko. Pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Sabi ko sa kasama ko ay hallucination lang ang mga nakikita ko. Sabi niya ay hindi. Totoo raw ang mga nakikita ko. Nakikita ko na may mga rebulto sa gilid ng kuweba. Mga rebulto na may mga nakasulat na hindi ko maintindihan. Tapos may naririnig akong mga tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang tunog ng mga makina, parang tunog ng mga tren. Tapos yung sahig na tinatapakan namin ay parang humihinga. Parang may mga baga na nasa ilalim ng sahig. Sabi ko sa kasama ko ay hallucination lang ang lahat ng yon. Pero sabi niya ay totoo raw ang lahat ng yon. Hanggang sa makalabas kami sa isang malaking kwarto. May nakita akong babae na nakaupo sa gitna. Maganda yung babae at napakakinis ng balat niya. Sabi ko sa kasama ko ay hallucination na naman. Pero sabi niya ay hindi raw. Totoo raw yung babae. Yung babae raw ang diwata na tagapagbantay ng bundok. Yung diwata raw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng landslide. Nagalit daw yung diwata dahil sa mga taong sumisira sa kalikasan ng bundok. Tapos sabi pa niya ay ako raw ang dahilan kung bakit nagalit yung diwata. Dahil sa ginawa ko, nagulat ako sa sinabi niya. Sabi ko, anong ginawa ko? Sabi niya, alam ko raw kung ano ang ginawa ko. Pero sa ngayon ay kailangan ko raw harapin yung diwata. Doon ko na-realize na may mali sa mga nangyayari. Sabi ko sa kasama ko ay hallucination lang ang lahat ng yon. Hindi totoo yung diwata. Hindi totoo yung mga rebulto. Hindi totoo yung mga tunog. Hindi totoo yung mga humihingang sahig. At higit sa lahat ay hindi totoo yung kasama ko. Nagulat yung kasama ko at nagalit. Sabi ko sa kanya ay hindi siya totoo. Nag-iisa lang ako sa loob ng kuweba at lahat ng nakikita ko ay bunga lang ng imahinasyon ko. Siguro ay nawawala na ako sa katinuan dahil sa tagal ko sa loob ng kuweba. Pero hindi ako papayag na talagang mabaliw. Nagsisigaw yung kasama ko at sinabing hindi raw siya hallucination lang. Totoo raw siya at kailangan kong harapin yung diwata. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Naglakad ako papunta sa diwata at sinigawan ko yon. Sabi ko ay hindi siya totoo, hindi siya totoo, hindi siya totoo. Paulit-ulit kong sinasabi yon nung biglang tumayo yung diwata at sinigawan din ako. Sabi niya ay totoo raw siya at kailangan ko siyang harapin. Sabi ko ay hindi siya totoo, hindi siya totoo. Nagsisigaw na rin ako at halos magkaputol-putol na yung boses ko. Pero hindi ako tumigil, hindi siya totoo, hindi siya totoo, hindi siya totoo. Nagsisigaw din yung diwata at sinasabi na totoo siya. Pero hindi ako tumigil. Paulit-ulit lang ako sa sinasabi ko. Hanggang sa mapansin ko na parang nagiging alikabok yung diwata. Hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Tumahimik yung paligid at nag-iisa na lang ako sa loob ng kuweba. Naglakad ako palabas at hindi na ako lumingon pa. Wala na yung mga rebulto. Wala na yung mga tunog.
Wala na yung humihingang sahig. Wala na yung kasama ko. Wala na yung diwata. Naglalakad lang ako at hindi ko na alam kung gaano katagal. Basta ang alam ko ay nakalabas din ako. Nagpaalam ako sa mga ranger at bumaba na. Hindi ko na nakita yung mga kasama ko. Sa totoo lang ay hindi ko na rin nakita yung kuweba kung saan ako pumasok. Tahimik lang yung bundok at pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin habang bumababa ako. Yung huling journal entry ko ay iniwan ko sa tabi ng campsite ng estranghero.